Pasigueño, pinakakalat nila. Kamukha ko raw si Pico Soto. Ang giting ng Pasig. Pero fake news lang po yun, no? Dahil ang totoo naman po talaga, ang kamukha ko po ay yung tatay, si Bossing Big Soto! Number 4 sa balota, Volta. So, Number masyadong fake news po yun. Pinapasaya ko lang po kayo dahil ang masayang mga ordinansang babalita ko sa inyo sa Pasig, libre na ang prakisa na tricycle, wala ng bayan! Pero bago yon, pinagbawal na rin ang kotong dito sa Pasig. Wala nang nakokotong sa driver. Simula nung naging mayor, ang ating Mayor Vico Soto. At yung mga maliliit nating tindahan, yung mga sari-sari store na kumikita lang ng 250,000 every year, wala na rin bayad ang business permit. At syempre, yung ating mga naglalako sa kalsada, yung ambulance vendor, dati hinuhuli, ngayon nakita nyo, may mga sticker na ng kariton. Dito, malaya na silang nakakapaghanap buhay. Kaya saan pa tayo? Votes na yung giting na tayo. Tinanong si Jose Rizal, tinuturo kayo. Sabi, kayo ang magigiting. Siniguro po natin sa lungsod ng Pasig, pinapatupod na po natin yung universal healthcare. At isa ho sa magandang bunga ng universal healthcare, yung libreng pag-oospital. No, mga kababayan ko, for 3 years now, no, meron na po tayong no balance billing sa ating mga ospital. Palakpakan po natin yan. Sabi ko nga, hindi ho tayo papayag na libre lang. Siyempre gusto natin libre na, dekalidad pa na services. Alam niyo po ba, last month ho, na-bless natin yung ating catheterization lab. Itong cath lab po, ito po yung kumpletong equipment po para sa sakit sa puso. Ngayon ho, sa sarili nating ospital, kaya natin no, mag-angiogram, angioplasty, pacemaker, at iba pa pong procedures with regards sa heart. At siniguro rin natin, no, yung ospital ho natin, sa PCJ is kumpleto. MRI, CT scan, at miski ano pa hong kailangan natin. Yung mga cancer patients ho natin, may chemotherapy department tayo. At wag rin ho natin kalimutan na sa Pasig ang pinakamalaking dialysis center, no, sa buong Pilipinas. Pangalawa po tayo. 79 dialysis patients kaya natin at one time. No, nag-convert din po tayo ng ospital. No, alam niyo po yung Child's Hope? Nandito yung kapitana ng Child's Hope sa Kapasigan po. Dati po si Child's Hope pang bata lang. Ngayon ho, General Hospital na siya. At undergoing renovation po siya from 60 bed capacity. Ngayon ho, 120 bed capacity na. Para na rin tayong may bago pang ospital. Kaya mga kababayan, no, patuloy po, no, naiisip tayo ng programa, proyekto para ho sa healthcare po ng bawat isang Pasigueño. Muli po, natapos na yung 1 minute ko, no. Masasabi ko lang ho, sa 45 days namin na ikot, bawat barangay naman talaga, no, sa lubong ho kami, talagang sumisigaw ang bawat isa. Gusto nila ng good governance. Kaya tuloy-tuloy po tayo, straight giting ng Pasig. Salamat po. Pero sa tulong nyo, ang dami natin na pagtagumpayan. Hindi lang dun sa mga resolusyon at ordinansang napasa natin sa 3 komite na hawak ko. Sa Committee on Environment na kung saan napatatag natin ang mga batas na nangangalaga sa ating kalikasan. Sa Committee ng Lupa na kung saan maraming mga Pasigueño ng agawan ng lupa ang nabayaran na. At finally sa Committee ng Pabahay na kung saan 3,000 mahigit na pamilyang Pasigueño ang nabigyan na natin ng kasiguraduhan. Pero po siyempre, yung mga programa at mga aktibidades na binaba natin sa iba't ibang barangay dito. Pero kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na pasalamatan ng aking asawa. I'm sure nakilala ng iba sa inyo ang aking mahal na asawa na naging katuwang ko sa paglilingkod at sa serbisyo. Alam niyo po, ako na po ang magpapatunay at magsasabi na mas magaan, mas masaya at mas masarap maglingkod kung kasama mo maglingkod ang pinagbuklod. Kaya sa aking mahal, kung nasaan ka man dyan, mahal na mahal kita, thank you so much. Hindi ko kakayanin ang ating mga nagawa kung hindi dahil sa iyo at sa lagi ka nasa tabi ko. Pero siyempre, hindi ko rin kakayanin ang trabaho kung hindi dahil sa suporta at tulong nyo. Kayo po ang nabibigay sa akin ng lakas at inspirasyon, kaya mahal na mahal ko rin po kayo. Malayo na po ang narating natin pagdating po sa pag-aalaga ng senior citizen. Lagi ko pong nakwento na sa inyo, ito pong 45 days na mag-iikot po namin. Kung paano po naging pangkalahatan ang benepisyo na para po sa iilan. Magmula po sa pamaskong handog, napunta po tayo sa local senior pension. Napunta po tayo sa hanggang na-expand na po ang ating local senior pension. At pupunta rin po tayo dun sa batas na ginawa po ni Councilor Simon, yung octogenarians, nonagenarians at centenarian, kung saan po pag 80 years old po kayo, may 10,000 pesos. Pag 85 years old, meron po kayo 15,000 pesos. At pag 90, 95, at 100, meron po kayo 25,000 pesos. Aalagaan po natin ang ating mga senior citizen.
Kaya po tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Giting ng Pasig. Noong 2022, kung maalala po ninyo, kasama din po ako at pinagkatiwalaan na rin po tayo ni Mayor Vico at Kong Roman para maging bahagi ng Giting ng Pasig. Yun lang, may iba pong kalooban ng Diyos noon. Pero bagamat wala po tayong posisyon o kapangyarihan o opisina sa gobyerno, yung daladala po nating plataforma ng 2022, good governance, ay tinupad at tayo po ay nagtrabaho. Tinayo po natin ang kauna-unang City CSO Academy sa buong bansa. Ang layunin nito ay palakasin ng mamamayan sa pakikilahok sa pamamahala. Kaya naman po, sana this 2025, alam ko na ganito na rin po ang inyong gagawin. Sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayo. Huwag nating bibitawan ang kampyon ng mabuting pamamahala. Marami po akong gustong i-update sa inyo, pero tututok lang po tayo sa isa. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit ko pong sinasabi, sa buhay, bihira magkaroon ng pagkakataon ipakita na kaya natin lumaban sa isang malaking sindikato. Pag napunta po sa atin ang opportunity na yan, I'm proud to say that it is my honor po. Kaya nung takot pa po ang lahat, tayo po ang kauna-unahang lungsod na nagtanggal ng pogo sa buong Pilipinas. Alam niyo po ba ang pogo? Itong pogo, wala talaga siyang magandang nadudulot sa ordinaryong Pilipino. Sa totoo lang, kakambal to ng iba't ibang krimen tulad ng illegal na droga at kidnapping. Kaya dapat yung mga ganito, tinatanggal talaga. Ang maganda naman, sa huling sona ng ating Pangulo, in-announce na po niya na tatanggalin na rin niya ang pogo sa buong Pilipinas. Pero isipin po natin yung bigat ng tagumpay na nag-umpisa dito sa lungsod ng Pasig. Pang major announcement sa isang zona. Ngayon, importanteng alam nyo rin kung sino yung pumirma sa isang anti-pogo ordinance. Tulad nga po ng sabi ko dati, mahirap, hindi po siya basta-basta kasi ang kalaban natin dito, international na sindikato at malaking pera. Pero proud po ako sabihin sa inyong lahat na Giting ng Pasig lang po ang pumirma sa kauna-unahang anti-pogo ordinance. Ano po ang simbolo o ano po ang ibig sabihin ng pagpirma ng Giting ng Pasig sa ganitong panukala? Kami po sa Giting ng Pasig, hindi po namin ipapagpalit sa pera ang dignidad namin, pero higit sa lahat at ipapakita natin ngayong Monday, hindi po natin ipapagpalit sa pera ang kinabukasan ng Pasig City. Ito po ang regalo natin sa susunod na henerasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muling iboto, number 15 sa inyong mga balota, Consi Simon Romulo Tantoco.